ngayon po mga kabayan, wala si Kuya Bentot. Ang nadatan ko lang ay si Kuya Marwin and Tatay Romy. Kaya pala wala si Kuya Bentot dyan mga kabayan kasi nandoon sa itaas. No, nakakatuwa kasi nakita ko ang laki na ng nalinis niya. Kasi sabi ko, pag walang ginagawa, no, total, marami namang pagkain, wala namang problema. Pag walang ginagawa, huwag kalimutan maglinis kasi huwag iasa sa akin kasi busy. So, naintindihan naman nila at ginawa naman at nakakatuwa naman kasi nakita ko ang lawak na ng nalinis. So, nandoon si Kuya Bentot, seryoso sa paglinis. Puntahan natin. Ito yung sinasabi ko na kapag ako ay wala dito, hindi ibig sabihin nahihinto ang mundo nyo. Hindi ibig sabihin nahihinto ang mundo nyo kapag wala ako dito, kapag nandyan ako sa kapakikilos ang mundo nyo. So paano na kung wala ako? So ibig sabihin hindi iikot ang mundo nyo? Siyempre, continuous. So ito yon ang ginawa nila na kahit wala ako dito mula New Year, pangatlong araw na siguro to na wala, pangatlong araw ata ngayon na nakabalik mga kabayan. So, New Year resolution ni Kuya Bentot at Family Cebal ay maglinis sa kanilang taniman. Kaya ito ngayon, dito, pati dito mga kabayan, nalinis namin to na naunsyami dahil na sobrang busy po mga kabayan na hindi nakayanan. Nilinis nila ulit, minower nila. Pero yung nasa itaas mga kabayan, malinis na malinis. At meron silang balak itatanim dyan mga kabayan. Ewan ko. Kasi pabago-bago ang ano nila kung anong itatanim. Bahala sila. Depende kasi ang pagtanim. Depende sa buwan ang pagtatanim mga kabayan. Kaya nandito si Kuya Bentot. O ayun o. Very good. Very good. So punta muna tayo sa itaas. Kasi yan ang inuna nila. Talaga naman itong mahal kong Bentot. Talagang napakagaling. Maasahan mo siya sa mga bagay-bagay. O sige, dito ko na nga unahin mga kabayan para makapahinga-hinga ako. Kailang walang daanan dyan, masyadong malisbis. Dito ako dadaan. Dito ako dadaan kasi wala akong ibang choice. Kailangan ko munang umakyat tapos bumaba ng konti. Dahil ang daanan slanting. Aray. Wow. Mula pala sa ibaba mga kabayan. Very good. May mga kamote pa siyang naaano. No, ganyan siya mga kabayan. Kunwari, wala siya nakitang tao, walang nakitang bisita. Kunwari, bingi-bingihan siya. Pero kunting bingi naman, kunti lang, no? Pero nakita niya tayo, pero ignore pa rin. Ganyan siya. Pero pag tumalikod ka at hindi mo siya pansinin, nako, patay kang bata ka. Madukot talaga ang hindi madukot. No, ganyan siya. Ganyan ang attitude niya mga kabayan. Kaya minsan, kunwari din, kahit sige ako salita dito, kunwari lang din na hindi ko siya nakikita. So ganyan. Ako'y natutuwa ha. Naku, delikado. May dala-dala palang airgun mga kabayan. Yung pangbaril sa ibon. Ayun no. Naka ano doon. Nakalagay sa nakasandal sa karnes. Uy, nakakatuwa naman to. Ang dami ng bunga. Hala! Ang daming bunga. Wow! Kailang hindi pa siya ganun O yung iba meron na. Hala, ang daming bunga. Grabe mga kabayan. Halos siya madapa sa mabali yung sanga niya sa hitik na bunga ng kardes. Wow! Noong nakaraan na nandito kami na nag-unti-unti ng linis mga kabayan, no? Akala mo, no? Ang liit-liit pa nito. Pero ngayon, akalain nyo mga kabayan, kapag merong itananim, merong aanihin. Diba? So ayan, hayaan muna natin si Kuya Bentot, no? Ipakita ko muna mga kabayan yung nalinis niya. Kasi ako'y natuwa. Grabe. Kahit mahirap umakyat dahil lalong lumambot yung lupa. Hala, sige. Para mapakita ko lang po sa inyo mga kabayan.
Ang luwang, ayan oh. Super. Oh. 'Di ba? Oh, mula doon, yung saging na diyan, yung namunga diyan mga kabayan. Mula doon. Ayan, hanggang dito nakita nyo naman, hanggang doon paikot at hanggang ibaba. Super duper linis na. Oh, hindi ko alam kung anong itatanim niya. Ang importante na linis na niya. Sana makahanap ng binhi na gusto lang itanim para magawa na kaagad. Ay, Diyos ko, lalong pahirapan yung mga kabayan. Are. Ay, Diyos ko, dumadaos-dus ka ng bongga ng... ayan oh, may mga siya, may mga nakukuha siyang tawag nito, kamote. Pero iwan ko kung pwede itong makain yung ganito. Siguro pwede, no? Pwede siguro, tinangan natin kung sira ba. O hindi naman. O, pwede. Naaano dyan, hindi ito tinanim, parang naaano lang dyan. Ayan oh. Oh, pero kinalat kasi niya eh. Oh. Ayan ang kardis mga kabayan. Ito, oh, katulad dito. Ito yung magulang na, ayan oh, magulang na to. Malaki na talaga. Tingnan natin ha, sample lang. Ito magulang na. So balatan natin. Ayan, pwede na to. Ang sarap sa gulay. Ayan oh, ayan, pwede na siya. No, ayan. And then kapag ito naman, yung brown na, ito, kuha lang tayo, ayan. Ayan, kuha lang tayo. Oh, ito, ayan. Pwedeng pambinhi, syempre, panglaga. Oh, ayan. Para siyang munggo, kumbaga. Ayan, oh. Nakakatuwa. Kasi bukod doon sa mga itinanim namin na mga saging, no, na namungan na, pati kardis mga kayo namungan na. At mga tinanim namin, ito, yung mga saging na yan. Yung mga tinanim namin, oh, buhay lahat. Oh, ito, yan. Buhay lahat at ang tataba nila mga kabayan. Tapos lalo akong natuwa kasi malinis na siya. Ang layo niya na. Ayun po, oh. Salamat isa. Diba? Ang layo-layo mga kabayan. Malalim pa na part niya dyan, pero walang imposible kay Kuya Bento at mga kabayan kapag yan na ang gumalaw. 'Di ba? Pag sila na sanay puwersa yan silang tatlo, walang imposible. No, lahat magagawa nila at matataniman nila. Seryoso yung asawa ko sa pagbubungkal, no? Basta may sigarilyo lang yan at kape, dire-diretso ang trabaho, no problem. Oh, may kamote, may kamuting kahoy, no, kasi siyempre ito mga kabayan, no, oh, maliit pa kasi yan, katulad nung nakuha nyo, maliit pa yan, kaya hindi yan mabunot-bunot dahil maliliit at gawin nilang binhi yan pag nabunot na. O di ba? Sino mahilig sa kumain ng kardes? O ayan na, kumuha kayo dito, halik kayo, bigyan ko kayo ng ng bunga. Tapos pahinga yan. O upo, pahinga dahil malamig, magpapainit. O, ganyan siya. Yan. Ganyan. O, tapos yusi. Kasi yun ang buhay nila eh. Yan ang buhay nila dito. Pag napagod, pag nilamig, dahil malamig po mga kabayan, pahinga lang ng konti. Tapos, magyusi. Kailangan may kahoy, ay may dapugan dyan para may apoy, para merong pangkumot nila, kumbaga, tanggal lamig. Oh, ayan na natin siya. Tingnan natin kung pasinin ba talaga tayo ng Kuya Bentot mga kabayan. No, tingnan natin kung pasinin ba talaga tayo ng Kuya Bentot or tuluyan tayong i-ignore. Oh, ganyan lang siya. Oh, tapos pulutin ko yung mga niya mga kabayan kasi parang sayang naman tong mga ito, oh. Pwede na rin to pang merienda. Ayan, oh, sayang to. Sayang to mga kabayan. Iniitsa na dito siguro. Kukunin lang niya kapag tapos na siya. Oh, ayan, oh. Sayang. Iwan ko to kung pwede pa siguro to. Oh, pwede pa. Oh, tapos ito. Ay.
Tapos meron pang ano, kamuting kahoy. Saan pa ba? Meron pa ba dyan? Wala na. Merienda din to mga kabay, magsunog. Merienda din to mga kabayan, sayang din. 'Di ba? Oh, tapos meron pa ditong kamunting kahoy. Oh. Maliit pa kasi, ganito pa, oh. Yung mga nandiyan, ganito pa siya mga kabayan. Maliliit pa siya. Ito, may malaking ano dito. Parang ubi na. Pwede siyang ilaga. Sayang. Ito, ang laki nito. Natamaan ng ano, ng... Ayan, natamaan pala pero hindi naman sira, oh. Ay, sira na pala tong isa. Oh, masarap. Oh, nagsunog siya mga kabayan para mataniman na. Pero dapat hindi na sinunog yan kasi magiging ano din yan. Magiging pataba din ng mga pananim. Pero sila nakakaalam kasi sila yung ano, nandito, kabisado na nila yan. Aray. 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 Pinausukan kami ni Bentot kasi ayaw yung lumayas. Aray ko. Ano ba yan? Hindi, ito na kaya nga ayaw yung lumayas. So, sige, pausukan namin kayo. Oh, tinaboy tayo ni Bentot. Pinausukan tayo. Mga lamok daw tayo. Mga insekto. Kaya lang ginawa niya. Ganyan siya. Ganyan siya mga kabayan. Kahit dyan sa bahay nila. Ignore. Sabi ko, sige, ignore ko din. Oh, tapos pag nakatalikod na ako, kunwari uwi ako, hahabol, mandukot na. Oh, kita mo naman yung ano niya. Titinan natin kung abutin tayo dito ng gabi, kung pansinin ba talaga tayo o hindi. Oh, upo muna tayo dito. Tingnan lang natin siya mga kabayan. Tingnan muna natin siya naglilinis. Kunwari hindi rin natin siya nakikita. No, kunwari tayo lang dito na wala si Bentot. Akala mo ikaw na marunong mag-ignore, ha? Sige. Wala tayong pansinan. Kunwari nagagalit ka sa akin, kunwari nagagalit din ako sa iyo. Kunwari nagtatapuhan tayong mag-asawa. Pero nagtutulungan pa rin tayo dito. Oh, tingnan mo, bumaba. Oh, tapos continue sa ginagawa niya. Ganyan siya kasipag mga kabayan. Ganyan siya kasipag. Sana nga matuloy na mga kabayan na makapagtanim, no? Kasi ang balak niya, luya sana daw, talong. O hindi naman nabuwan ng talong at luya. Ibang ano na, siyempre, season lang yun. O kumbaga, depende sa weather. Diba? Yung iba, lipas na. O, siyempre, makisabay ka para kahit papaano, hindi masayang yung pananim mo kung anong buwan na dapat itanim ng mga ano. Kaya, ngayon, nag-uumpisa na naman. Nag-uumpisa na naman sa paglilinis. Kaya nasa ibaba, inunan niya dito sa itaas, no? Pero nabawasan na rin niya sa ibaba ng ano, ng damo. Magaling mga kabayan, alam nila. Magaling maglinis po mga kabayan. Kaya no problem talaga sa kanila. Lahat ng ano mga kabayan ay kayang-kaya pagdating dito sa ano, sa lupa. Sa taniman, ibig kong sabihin. Yung nandyan sa ibaba mga kabayan, dati ang kapal ng tubo dyan, no? Pero may tumubo pa rin, syempre yung pinagtanggalan namin, hindi naman namin hinukay yung pinakapuno niya, pinaka-roots niya. Kaya mayroon pa rin tumubo.
no? Meron pa rin natira. Nilipat na namin yan sa ibaba. Kung nakita nyo po doon sa ibaba, ayun, no? Nandun na sa ibaba. Kung nakita nyo po yun, nandun na lahat. Kasi para yung ano ng lupa, kasi balisbis ito, napakahirap. Kahit papaano ay may ano, may harang. Pagbalik ko ha, 3 araw lang, pero ganito na kalaki yung na ano nila, na gawa, na linis ni Kuya Bentot. Ayun mga kabayan, may dalawang nakuha si Kuya Bentot na kamuti. Ang lalaki. Ayun maganda. Tinabi lang niya mga kabayan. Madagdagan pala itong napulot ko ng mga kamote. Sayang yan pang merienda din yan. Mahal ang kamote sa palengke. May mga gabi, kamote, pero kamote okay siya So, ayan po mga kabayan, habang naglilinis doon si Kuya Bentot, no? Kasi may natira pang 2 buwig dyan. Yung 2 nabenta na nila. Yung isa ay binili ko din. Mayroon pang 2 dito. Titinan natin kung pwede na or hindi. Kasi kawawa mga kabayan, ako hindi ko makakain yan, no? Kumbaga sobra-sobra kasi marami naman sa bahay ding saging. Binibili ko lang yan, ibigay ko din, binabayaran ko ng sobra-sobra din na kahit papaano na meron magkaperas na mga kabayan. Kasi biro mo, 2 buwig na binili na magaganda, malalaki, na dapat ibigay ko ni Doktora yun, binili ng 150. Daw? 150 daw 150 daw. Kung 150 sa akin nga, 1,500, isang buwig maliit pa. Di ba? So, titinan natin. Kung pwede na, ipapakuha ko mamaya ni Kuya Marwin, no? At kung hindi, sa susunod na lang. Itong mahirap mga kabayan kapag nabungkal na. Kasi yung lupa malambot. Yung chinilas mo mapuno talaga sa putik. Yung medyas ko nito, parang abo na to. Imagine ang na nito. Ang layo na, ang lawak ng ginawa ni Kuya Bentot. So ito yung pinakamalaking buwig. Nakamunti ka ng madali sa bagyo. Buti na lang, tinukuran at nanatiling buhay. Nanatiling, natanggal na yung tukod niya. Natanggal na yung tukod niya. Pero, kailanganin pa ba? Kulang pa. Kailang yung ang problema ay yung tukod. Hindi, dapat ganyan. Mahangin kasi. Tapos, nabugbog. Dahil sa bagyo siguro yung mga kabayan, nabugbog. Ito yung mas, pinakamalaking buwig na saging ni Tatay Romy. Ayan nabugbog yung pinakaitaas. Kulang pa siya. Kunting pa lang siguro, mga 1 buwan yan. Pwede, mga katapusan ng ng January. Pwede na yan. So may isa doon. Ito naman, hindi pa. Alanganin pa po mga kabayan. Kailang kakaano ng hangin. Ayan, na bubugbog yung niya, yung tawag nito, bunga. Kasi siyempre nung bagyo mga kabayan, di ba? Pero sana, hindi siya mabali. Okay lang, no problem. Ang importante, mapakinabang at tataba pa siya. Okay, uwi tayo dito, daan. So, uwi na kami mga kabayan. No? Hindi kami pinansin ni Kuya Bentot. So, uwi na lang kami. Baka may rigla. Baka mayroon na datnan kasi mukhang masungit.
pagod, may rigla ata. Kaya, wag natin sabayan yung kanyang ano, no, init ng ulo niya. Hindi tayo pinansin. Kaya, uuwi na lang tayo. Dahil, pagod sa pagbubungkal, wag mo natin disturbuhin. Meron pa namang ergan dyan sa tabi, baka tayo ay mabaril pa. Oh, buti dito ko dumaan. May bunga, may hinog. Oh, yun nga lang, nasayang. Pero pwede pa siya. Pwede pang makain. Meron sana siyang kamuti doon, mga kabayan. Kailang siya na lang mag-uwi niyan. Baka mamaya, iinit ang ulo. Kinuha natin yung kamuti niya. Saka meron pa siyang nahukay na 2 malalaki na magaganda. Iuwi niya na mamaya. Ibigay din niya yan sa akin. Dito nang ako dumaan kasi mukhang mainit ang ulo, baka maano ako. Ako yung mabungkal. Ayaw pa naman yung pinapakailaman. Ayaw yung pinapakailaman siya, mga kabayan. Gusto niya, hayaan siya sa ginagawa niya. Kahit magkanda, sub siya dyan. Lalo na pag ako ang gagalaw, halimbawa, magtatrabaho ako, magbungkal ako dyan, ayaw niya. Wag ka gagawa, wag ka magtrabaho. Ako bahala. Ganyan siya. Aray ko. Natuyo na yun, mga kabayan. No, natuyo na yung sibol dito kasi kumunti yung tulo ng sibol, no, at nasahod doon sa hose papunta doon. Kaya doon apaw-apaw doon, no, apaw-apaw doon, mga kabayan. Dito natuyuan. Magkakaroon na naman to siya, pag sobra-sobra ang tubig dyan sa sibol, magkakaroon na naman siya ng tubig dito. Pero pag ganito ang panahon na medyo tag-init na, no? Talagang kukunti ang tubig, pero still nandoon pa din, no? Hindi siya talaga nauubusan, continuous pa din. Kailang nauubusan dito ngayon kasi nga meron tayong ginamang hose na direct doon na sobra-sobra naman din doon. So, yun yung problem dito. Baka magtaka kasi kayo, makita nyo to, bakit wala ng tubig. Nandoon na kasi dumaan yung tubig eh. Pinaliko na natin doon, dinaan natin sa hose. Magkakaroon to kapag tag-ulan, nabungga ang ulan, magkakaroon malakas po yan. Sobra-sobra naman. So, ito naman po, mga kabayan, ang tinanim namin noong nakaraang araw. Lahat ng tinanim namin, mga kabayan, ay nabuhay. Sana yung palong mabuhay din. Itong tawa-tawa, kung sabihin ni Mami D, kailangan nakangiti daw, no? So, nabuhay lahat. May mga bunga siya dyan. Kapag gumulang yung mga bunga niya, magkalaglagan lang dyan. Kusang magkalaglagan, kusang tutubo. So, paramihin natin yan. Kasi sinubukan lang namin talaga na mabuhay para may pagkukuha ng binhi at iikot namin sa bahay ni Tatay Romy. So, ayan. Ay, sorry. Napakan ko dyan. May ano pala dyan, binudbod. So, ayan po, mga kabayan. Meron pala dito. May kamunding kahoy pala. Siguro yan yung ano, yung nakuha doon. So, ito yung sinasabi ko. Ang tubig ay sobra-sobra dito. Oh. Sobra-sobra ang tubig, di ba? Kaya natuyuan doon kasi nasalo. Nandito dumaan lahat ang tubig. Kaya wala na doon. Dito pagdating kay Tatay Romy, no problem yung tubig. Oh, sinaganyan niya kasi nang hinayang. Gano'n naman din. Hindi rin na magamit. Kailang paras lang nanghihinayang. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.